Ayan, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ayan, purihin ng ating Diyos at muli niya tayong tinipon upang minsan pa ay sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. And so, ang lesson po natin ngayon, matatagpuan natin sa Book of Philippians. And so, before yan, atin po nang balikan yung lesson natin last week. Sino po ang nakakaalala? Passion to conquer. Ano ba? Conquer passion. Parang nalibaliktad lang. Sino ba? Ano ba po? Ignite our passion. Yung nakaraan yun. Meron ba? Sino ba po nakaalala? Ako, nalimutan. Ano? Okay, yung lesson natin, conquer every obstacle. Ayan. Kaya kung paano natin pagtatagumpayan yung bawat hadlang o bawat mga pagsubok sa buhay natin as a Christian. So, maraming mga bagay kasi sa buhay natin na minsan ay humahadlang sa atin upang ang isang Kristiyano, after niyang tanggapin ang Panginoon sa kanyang buhay, minsan ay bumabagsak sila. Marami ang hindi nakakapagpatuloy sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Dahil yan sa maraming mga pagsubok na dumarating sa buhay ng mga mananampalataya. So, kaya yung lesson na yon ay kailangan nating mas palawakin pa yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, ang lesson na gusto kong i-share sa inyo ay matatagpuan natin sa Philippians chapter 1, verse 1 hanggang 10. Tayo pong lahat ay magsitayo at pakinggan po natin ang sinasabi. Sa aklat po ng Pilipos, sa version ng Diglot, ang sabi po dito, si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Pilipos, kasama ang mga obispo at ang mga diakono. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala, na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Matuwid na aking isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso. Yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa aking mga tanikala at sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabi ko sa inyong lahat sa pagmamahal ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pag-unawa, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa at pagkaribig ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling mananalangin. Padakilan namin Diyos na mapangyarihan sa lahat. Nandiyan ang Panginoon sa itaas ng mga langit at nakatungay ka sa bawat sa amin. Aming tinataas, Panginoon, ang aming tinig upang ipaabot namin ang aming pagluwalhati, ang aming pagdakila sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, pinapupurihan ka namin, Panginoon, sa iyong mga kagilagilalas ng mga gawa. Panginoon, sa oras na ito, kami nagpapakababa rin sa iyong harapan upang ang bawat sa Panginoon ay linisin mo ang aming mga puso't isipan, upang ang bawat sa amin ay maging karapat dapat sa iyo sa pagtawag namin sa iyong dakilang pangalan. Lord, salamat sa opportunity na ito na binigay mo sa amin, na kaming lahat, Panginoon, ay pinipon mo sa lugar na ito upang ang bawat sa amin ay muling magbigay ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. At gayon din upang ang bawat sa amin ay matuto sa mga salita mo, Panginoon. Lord, dalangin namin na pangunahan mo kami. Ang lingkod na gagamitin mo, ilagay mo sa iyong likuran upang ang lahat, Panginoon, ng mga bagay na aming maririnig ay sa ikapupuri mo at ikatutulong ang bawat isa sa atin.
Panginoon, patnubayan mo kami sa aming pag-aaral na ito, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kamulungan na nagmumula sa iyo upang ang lahat ng mga bagay na ito sa ikatitibay ng aming mga pananampalataya upang anumang uri ng mga pagsubok ang dumating, anumang mga tukso, Panginoon, na dumating sa aming mga buhay, ito ay aming mapagtatagumpayan. Panginoon, salamat sa iyo sa oras na ito at ang lahat ng bagay na ito ay aming hiling, aming pinagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ngayon po, ang lesson na gusto kong i-share sa inyo ay pinamagandang pong stay connected. Ayan. So dito ay pag-aaralan natin kung paano tayo ay mananatiling nakakabit sa ating Panginoon. Yung pananampalataya natin, kung paano hindi siya maaapektuhan ng bawat pagsubok sa buhay. Diba? Kasi kung papansinin natin, sa mga napagdaan ng mga local churches, marami na po akong nakita na mga mananampalataya na nagsimula sa kasigasigan pero nagtatapos sa kawalan ng pananampalataya. Yun ang nakakalungkot. Na pagkatapos mong lumuha ng mahabang panahon at naging matatag sa paglilingkod, darating yung time na sasabihin mo, suko ako sa pananampalataya. Yun ang ayaw mangyari ng lesson natin sa araw na to. Na kung saan na ang nais ng lesson na to ay tumatak sa puso ng bawat sa atin na once na ikaw ay nagsimula na makilala ang Panginoon hanggang sa katapusan ng buhay natin, patuloy tayong maglilingkod sa Kanya. Tama ba? Yun po ba dapat? Amen. So, stay connected. Ito yung kailangan natin. Manatili tayong nakakabit sa ating Panginoon. Sa bawat pagsubok na dumarating man sa buhay natin, isipin natin na ang pagsubok, hindi ito sinasabing permanente. Diba? Ang bawat pagsubok sa buhay, once na ito ay napagtagumpayan, ang sabi ng Hebreo, magbubunga ito ng mas maganda pa sa ating pananampalataya. Okay, so simulan po natin mga kapatid. Itong Pilipos ay isang iglesia lokal na naging unang iglesia o unang pananampalataya na nabuksan sa Europe. Sa pamamagitan ng ikalawang paglalakbay ni Apostol Pablo sa kanyang paglalakbay, pangaral ng salita ng Diyos, nabuksan itong unang iglesia lokal, itong Pilipos sa bansa ng Europe. So, dun sa time na to, maaaring sinasabi nila nasa 10 years na yung church, yung local church ng Philippians bago ito nasulat itong aklat ng Pilipos. Pero ganun pa man, itong aklat na ito, iba ito doon sa mga ibang aklat na isinulat ni Apostol Pablo. Kasi yung Philippian church ay nagpapakita ng parang maganda yung believer ni Apostol Pablo kasi yung mga churches na iba, katulad ng mga taga-Galacia, na laging mayroong problema yung mga local church. Dito sa Pilipos, ang sulat ni Pablo, parang ang word na ginamit nila magliliw, yung kanyang pagkakasulat. Nandun yung kanyang pagbati, andun yung kanyang pagmamalaki dito sa church na to, ng Pilipos. Okay, simulan natin sa verse 1 and 2. Si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Pilipos, kasama ang mga obispo at ang mga diakono, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesus Kristo. Ayan. So kung makikita natin si Apostol Pablo, ang kanyang pagbati, yung bungad ng kanyang sulat ay pagbati sa mga elders and deacons of the church. Laging ang address niya ay para doon sa mga obispo, sa mga diakono ng iglesia. Kasi sila yung itinalaga ng mga leader doon sa church. Kasi si Pablo, pag siya ay nagtayo ng isang pananampalataya, ng isang local church, hindi niya to iiwan kung ito ay walang obispo at mga diakono. Ibig sabihin, mayroong mga leader ng church na siyang tatayo upang maging matibay at maging matatag ang isang iglesia lokal. Kasi kapag wala pong mga leaders, ano mangyayari sa isang congregation? Maaaring mawasak, maaaring mawala, diba? Maaaring mamatay. Kaya ang kailangan ay magtatag ng mga
matanda sa iglesia at mga diakono siyang maghahawak ng iglesia ng ating Panginoon. Ayan. So, meron tatlong puntos na gusto kong i-share sa inyo. No? So, number one, connected through prayer. Ayan. So, sino dito ang mahilig manalangin? Taas po kamay. Ayan. Iba ayaw magtaas na iiyak. No? So, ang prayer na po ay isang mabisang sandata ng isang mananampalataya upang siya ay magtagumpay sa bawat problema. Tama po ba? So, yung prayer, makikita natin na gaano ka man magpakita ng pananalangin o kung gaano ka man magsalita sa ating Panginoon. No? Ang importante is yung tamang connection, no, natin sa ating Panginoong Jesucristo. No? Ang sabi dito, sa verse 3 and 4, ang sabi po doon, sa verse 3, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala. Alam niyo po, ito ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya meron si Apostol Pablo. Yung kanyang personal faith. No? Kasi sa pamagitan ng pananalangin, no, yung meron tayong tinatawag na personal prayer or congregational prayer, no po? Sa pamagitan ng pananalangin, doon mo na ipaparamdam sa Diyos o doon mo na ipapakita kung gaano ka nagiging matatag sa pananampalataya mo sa Kanya. Yung paniniwala na ibinibigay mo sa ating Panginoon. No, sa pamagitan ng panalangin natin sa ating Diyos, sabi diyan, emphasize His personal faith, na kung saan ito yung pananampalataya na lagi siyang nagpapasalamat sa Diyos. Diba? Kailan po ba kayo huling nagpasalamat sa Panginoon? Kanina pagkatapos kumain. No? Pagkagising. Ayan. So minsan kapag dumigha ng isang tao, kaya lang niya sasabihin, thank you Lord. Diba? Tumingin kayo sa labas, sa mga tao sa labas. Ang kanilang pag-alala ay dun sa time ng dalawang bagay. Kapag sila ay nabusog, at saka kapag sila ay nagugutom. Diba? Ang nagiging parang nagpapaalala sa kanila o alarm clock nila na kailangan ko magpasalamat sa Diyos kapag dumating na yung dalawang bagay na yun. Pag nagugutom na, wala iba tatawagan kundi ang Panginoon. Kapag ka nabusog, tatawagan niya ang Panginoon. Pero yung mga bagay na minsan ay kailangan nating itawag dun sa Panginoon, nalilimutan ng mga tao. Diba? As a Christian, si Apostol Pablo ay isang example na isang tao mapanalangin. Lagi siyang tumatawag doon sa ating Panginoon. So, sa verse 3, sa verse 4, ang sabi doon na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. And kayo po ba naranasan niya ng ipanalangin ng inyong kapatid sa pananampalataya? Amen. Diba? So, si Apostle Pablo, siya ay palaging nananalangin doon sa mga churches. Yung lalo't higit doon sa mga churches na itinayo niya. No? Na kung saan ang laging nasa isipan niya ay kung paano niya o kung ano yung kalalagayan meron yung mga kapatid sa pananampalataya. Now, sa part ni Apostle Pablo as a leader of the church, na kung saan o isang elder in church ay kung saan niya ilalagay yung kanyang sarili kapag ka naaalala niya yung mga kapatid sa pananampalataya. Diba? Kaya nga may mga verses na binanggit siya dyan sa Pilipos na kailangan maging matatag kayo, nandyan man ako o wala man ako, ay maging matibay kayo sa pananampalataya. Diba? Kasi yun yung kailangan na kung saan ay ipapakita yung pagiging matatag ng isang tao sa kanyang pananampalataya sa Diyos. May basa nga po ang Philippians chapter 4, verse 17. Hindi ko na po dito na ilagay yung mga verses. Philippians chapter 4, verse 17. Ayan, maraming pong salamat. Ang sabi ni Pablo dito, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Kasi si Apostle Pablo, nung time na sinulat niya itong Book of Philippians, nasa Roma na siya, nandun siya sa bilangguan. Ayan, so, wala siyang kakayanan
upang malaman kung anong kalagayan meron itong local church na to. Pero kasi yung time na ang Philippians kasi, hindi siya nawawala ng support kay Apostle Pablo. Isa si Epaprodito doon sa sinusugo upang maghatid sa kanya ng tulong. Kasi si Apostle Pablo sa Book of Acts, nakikita natin na kung saan sinimulan niya yung pangangaral doon sa Pilipos, dumating din siya doon sa time na hinuli siya at ibinilanggo. Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi itong Pilipos, isa ito doon sa parang colony ng Roman Empire. So parang ang hirap na mag-preach ka kasi ang Roma ay mayroong sariling pananampalataya. Mag-preach ka doon, pero kapag nag-preach ka ng tungkol kay Jesus Christ, huhulihin ka at ibibilanggo. So ito yung experience meron si Apostle Pablo. Nung nangaral siya doon sa Pilipos, ang naging reason kung bakit siya hinuli kasi yung mga kung naalala niyo yung babae na inalihan ng bad spirit, na merong mga tao na pinagkakakitaan yung babae na may bad spirit. Pinagkakakitaan siya, pinagkakapirahan. Ngayon, yung babae na yon ay dahil inaalihan ng bad spirit, sinisigaw niya, itong sila Pablo, ito yung mga tunay na lingkod ng Diyos. Laging sumisigaw yung babae na mayroong bad spirit, and then pinaalis ni Apostle Pablo yung bad spirit sa kanya, pinagaling. Ngayon, yung mga tao na kumikita doon, nagalit kina Apostle Pablo kasi wala na silang pagkakakitaan. Kaya ang ginawa nila, kinalagkat nila si Apostle Pablo at dinala sa hukuman. So, doon siya, yun yung naging reason kung bakit siya nabilanggo. So, dito, sa verse 3 na to, o sa verse 4, ang sabi ni Pablo, laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyo. Ayan. So, andun nakikita natin mga kapatid, yung kaisipan meron, si Apostle Pablo ay patungkol sa iglesia. Kasi ang gusto ni Pablo, mananatili ang bawat miyembro nito na matatag sa Panginoon. Diba? Kasi ang pagsubok, hindi po na yan nawawala. Tama mo ba? Lahat tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok sa buhay. Kaya ang sinasabi ni Pablo, lagi siyang nag-pray kasi naiwanan niya yung church. Kasi nandun siya sa Roma, nakakulong siya. So yung church ng Pilipos, naiwanan niya, bagaman nakapaglagay siya doon ng mga elders and deacons. Na siyang tatayo na mangunguna doon sa church. Number 2, connected through His grace. Yan, yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, ang siyang magsisilbing parang nagko-connect sa atin at saka dun sa Diyos upang maramdaman ng isang mananampalataya na ang Diyos ay hindi nagpapabayad sa atin. Diba? Sino rito yung nakaranas na ang biyaya ng Diyos talaga umaapaw sa buhay natin? Alam po ba? Amen. Diba? Na kung saan dumarating ka dun sa point na sabihin natin nahihirapan. Pero mararamdaman mo yung tulong ng Diyos. Diba? Naalala ko yung time po na na-hospital si sister. Hindi ko alam kung ano yun. Yung na-hospital siya, tapos na-confine siya doon sa hospital ng Santa Rosa. And then, yung nurse, tuwing lalapit yun, may dalang reseta. Yan. Pag lalapit yung nurse, may dalang reseta. And then, dumating kami doon sa point na talagang wala na, zero na lahat. Kasi tumagal na siya doon sa hospital. And then, darating yung nurse, dumating kami doon sa pagkakataon na pinapirma na ako ng waiver. Kasi binigyan niya ako ng reseta, wala naman akong pambili. Sabi niya, sige, kung hindi ka makakabili, pirma ka na lang dito. Katunayan na kung ano man mangyari, hindi sagot ng hospital. Ayan. So, dumarating din kami doon sa point na sabi na, sige, tulog na lang tayo, wala talaga tayong magagawa. Ayan. So, tulog. And then, one time, ito na naman si nurse, may dala na namang reseta, talagang wala na. Kasi yung mga kapatid ko, yung mga kapatiran, nakapunta na, nakapag-abot na ng tulong. So sabi ko, wala na tayong pagkukunan. And then,
naisip ko, sabi ko, masubukan niya mag-withdraw sa ATM. Yan. Pero alam ko yung ATM ko, wala talagang laman yun. Pero sinubukan ko. Naku, sabi ko, tingnan natin yung miracle ni God. Labas ako. Punta ako doon sa may ATM. Pagpunta ko doon, sinaksak ko yung ATM. No? Kaya pag wala laman yung ATM, pakinggan nyo to. Ayan. So, sinaksak ko yung ATM. And then, nung paglagay ko ng pin, nagulat ako, kapatid. Walang naging lang. Walang naman. Pero pagtalikod ko dun sa ATM, pagtalikod ko, biglang may dumating na kapatiran na hindi ko siya ini-expect na sabi niya, pagdating niya, bro, alam ko kailangan mo. Walang ibang sinabi siya talaga kung sabi niya, bro, alam ko kailangan mo. Yan. So, hindi ko siya ini-expect na siya yung gagamitin ni Lord. No, kasi, siya parang, hindi ganun katatag yung kanyang pananampalataya ng time na yun. Pero siya yung ginamit ni Lord para magbigay. Kaya yung reseta na bili. Ayan. So, ganun ang Diyos. Na kung saan, kung kailan, isipin mo na andun ka na sa point na dead end na, andun ka na sa point na parang wala ng pag-asa, ang Diyos kikilos na sa buhay. Ganun ang Panginoon. Kaya ito yung kailangan natin na matutunan na kung saan dumarating ka na doon sa point na walang-wala ka na pero mananatili kang nakakapit sa Panginoon. Yun yung kailangan, mga kapatid. Stay connected sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang biyaya ng Diyos, hindi natin siya kayang sabi doon ay bilangin o hindi natin kailangan sabi doon ay timbangin yung biyaya ng Diyos kung gaano ka kasagana. No? Sabi dito sa letter A, because of His grace, Church of Philippians built. No? Sa biyaya ng Diyos, biruin niyo po, ang kaligtasan dapat sa Jerusalem lang, sa Israel. Pero dahil dun sa biyaya ng Diyos, tinawag niya si Apostol Pablo, na dating si Saulo. No? Na kung saan si Saulo, nung una, siya ay kalaban ng church. Diba? Si Saulo na dating umaaway o dating bumubuli sa mga Kristiyano, pero tinawag ng Diyos para maging tagapangaral sa mga Hintil. Kaya yung church ng Pilipos ay natayo dahil dito kay Apostol Pablo. Sa verse 12, ang sabi niya dito, Philippians chapter 1 verse 12, ibig kong malaman ninyo mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. No, makikita natin doon, yung time na siya ay hinuli ng mga Romano, ay sinasabi niya doon, yung lahat ng experiences niya, lahat ng mga bad experiences na nangyari. Kasi pagka ikaw hinuli, ang patakaran kasi ng mga Hudyo, papaluin ka. Ilan yung follow based doon sa 7 last word? 40. Yan, 39 o 40. Yung 39 para safe. Diba? So yun yung naranasan ni Apostol Pablo. Habang siya inangaral ng salita ng Diyos, sinuli siya, at siya ay ipinapalo, at siya ay ibinilanggo. Pero ang sabi niya dun sa verse 12, yung mga karanasan niya, nakatulong yun para lalong makilala ng tao ang ating Panginoon. Diba? Kasi makikita natin yung biyaya ng Diyos sa loob. Ang sabi niya doon, because of His grace, every member contributes. Lahat ng mga membro ng iglesia na yun, talagang tumutulong, sumusuporta talaga. Doon sa iglesia ito. Sa number 1, ang sabi dyan, yung conversion of Lydia. Sino nakakilala kay Lydia? Meron mo ba? Si Lydia, sa Book of Acts. No? Acts chapter 16, verse 14. Buksan niya po natin. Gawa chapter 16, verse 14. (16 to 14) ng Acts po. Ay basa po ng unang mga sulpong. 16 to 14. Babaeng nag-aaral Biblia, mga panangalaga tayong kulay ng bilis sa babae ng Yatera. At ang masipag sa
Siya masipag sa kabanalan, nakikinig sa amin. Sabi ko sa Panginoon sa kanyang puso, unawain ang mga bagay na salita ng Panginoon. Ayan, salamat po. Isang babaeng nagngangalang Lydia, ang sabi doon. Na ang trabaho niya, ang business niya ay mga ngalakal ng kayong lino o ng mga damit na kulay ube. Kasi itong mga damit na to, yung time na yon, ito yung mga sinusuot ng mga hari, ng mga mayayaman. So yun yung business niya. Ngayon, nung sila Apostol Pablo ay nangaral, ay itong babae na to ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Nung mapakinggan niya ang salita ng Diyos, ay yung Holy Spirit ay talagang kumilos sa buhay niya at ini-offer nitong si Lydia yung kanyang bahay para sa mga alagad. In-invite niya lahat ng kanyang mga manggagawa, ang lahat ng kanyang mga alipin ay in-invite niya doon sa church na yon at sila ay tumanggap sa Panginoon. Ngayon niyo po yung na kung saan ito yung mga unang member ng church. Na-convert sila at sila ay kumilos talaga para doon sa iglesia ng ating Panginoon upang ito ay lumagok. Pangalawa, sa 16 verse 27 ng Acts pa rin. Dito sa Acts natin makikita yung kung paano itinatag yung church na to. Sa verse 27 po. Apo. At ang tagapamahala, paliwasin na gising sa pagkakatulog at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, ay pinunod ng kanyang tabang at nagpakamatay sana sa pagkaakala ng mga takas ng mga bilangguan. Ayan. Nung sila Apostol Pablo ay ipinasok doon sa kadulog-duluhan ng bilangguan, itong jailer na to, yung bantay bilangguan, sila Pablo at saka si Silas, anong ginawa nila? Nagpuri sa Diyos. Nagpuri sa Diyos, umawit ng mga himno na para sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagkaroon ng lindol dun sa bilangguan. At lahat ng mga pintuan ay nangabuksan after nung kanilang pagpupuri sa Diyos. Tingnan niyo po yung nangyari. Anong nangyari doon? Nung mabuksan yung mga pintuan ng bilangguan, yung bantay bilanggo, kasi ang parusa sa kanya, kamatayan. Kapag may nakatakas na bilanggo, kamatayan. Lalo na kapag VIP yung nakakulong. Diba? Katulad ni Apostol Pablo, na inilagay sa kadulog-duluhan para hindi talaga makatakas. Ibig sabihin, ang dami pang dadaanan niya bago siya makawala. Nung time na yon, ang ginawa ng Panginoon, nagpakulo, dindol at nabuksan lahat ng mga pinto na ditong bantay bilangguan, yung jailer, sa pag-iisip niya na nakatakas na, gumawa na siya ng kutsilyo at gusto niya saksakin yung kanyang sarili. Dahil ganun din naman yung magiging parusa niya, siya rin ay papatayin. Pero nung sasaktan niya na yung sarili niya, sabi ni Pablo, huwag mo saktan ang sarili mo sapagkat narito kaming lahat. Kaya ang sabi nung bantay bilanggo, mga kapatid, anong gagawin ko upang maligtas? Diba? Kaya dun sa time na yon, yung sambahayan ng bantay bilanggo, lahat yun, buong sambahayan ay nakarinig ng salita ng Diyos at lahat sila ay naging Christian. So makita natin yung biyaya ng Panginoon na kung saan gumagawa siya ng paraan sa bawat buhay ng bawat tao upang tayo makalapit sa Diyos. Upang tayo magkaroon ng connection sa ating Panginoon. Diba? Bawat isa sa atin may kwento. Paano ako tinawag ng Panginoon? Diba? Ano man yung paraan ng Panginoon sa buhay mo, ang mahalaga ngayon, ikaw ay nakakonect sa Kanya, ang kailangan mong gawin ay manatili kang may connection sa ating Panginoon. Manatili kang nakakabit sa ating Panginoon. Diba? Yun yung kailangan, anumang pagsubok. Si Pablo, makikita natin, nung siya ay tinawag ng Panginoon, hindi kakaunting palo ang tinanggap niya. Hindi kakaunti na masakit na salita ang kanyang tinanggap. Pero siya ay nanatili na naglilingkod sa Panginoon. Yun yung kailangan natin, kapatid. Manatili tayo na tayo ay nakakabit, na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Number 3, still connected until the end. Manatili tayo nakakabit hanggang sa kawakasan. Wakas ng mundo o wakas ng buhay natin.
Kasi sabi nga sa Revelation, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Di ba? Kasi yung kailangan natin, na hindi tayo kailangan maapektuhan ng bawat sitwasyon ng buhay natin dito sa mundo ito. Kasi kapag tayo ay masyadong maramdamin, nakarinig lang tayo ng konting salita, bakit tayo ganun? Parang ako yata ang pinag-uusapan nila. Tapos hindi na agad sisimba. Diba? Kapag ganun kahina yung ating pananampalataya sa Diyos, hindi ka makakapagpanatili sa paglilingkod mo sa Diyos. Diba? Nabalitaan mo lang, doon sa Carmona, walang aircon doon. Kaya, kukunti sumasamba. Hindi dapat yan, kundi kailangan manatili tayo na matatag sa ating Panginoon. Kasi ang pagsubok sa buhay, kapatid, hindi natin yan malalaman kung hanggang saan. But the promise of God, sabi dyan sa Corinthians, hindi ka bibigyan ng pagsubok na na hindi mo kaya. Diba? Hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Talagang susubukin ng Diyos yung pananampalataya meron ka. Merong isang lalaki na purong sulong sa pananampalataya niya sa Diyos. Parang may mga panahon na siya ay matatag, may mga panahon na siya ay mahina. Ngayon, itong lalaki na to ay nakikita ng pastor ng church. Ang sabi ng pastor, bakit kaya itong kapatid na to, kapag December, nasa church. Pag January, wala. Pag February, nasa church. Pag March, wala. Parang ganun yung sitwasyon ng buhay niya. Na kung saan, pag may pagsubok sa buhay, tumitigil muna siya sa paglilingkod. Ang katwiran niya, tatapusin ko po muna yung problema ko. No? Hindi ganun, ang kailangan natin. And then ngayon, nung malaman ng pastor yung kalagayan ng lalaki, pinapasok niya sa church. Sabi niya, halika, ano ba yung problema mo? Sabi ng pastor. Kasi po, minsan dumarating talaga yung mabigat na pagsubok. Minsan, ang pagsubok sa akin, kapag nakikita ko yung kapatid ko sa pananampalataya, minsan pinanghihinaan ako. Pag nakita ko si sister, minsan nangihina ako. O kapag minsan nakikita ko ang problema sa mundo, nangihina ako, sabi niya ganun. Ang ginawa ng pastor, binigyan siya ng isang baso. Binigyan siya ng isang baso. And then, ang ginawa ng pastor, binagyan niya ng tubig. Ang sabi ng pastor, umikot ka sa church. Ang ginawa niya, umikot siya. Yung chapel, sa chapel siya umikot. Pagbalik niya, yung tubig, kakalahati na. Tinanong niya yung lalaki, sabi niya, anong nangyari? Bakit nabawasan? Kasi ang gulo-gulo po ng mga upuan po, nakaharang, kaya natatapon po yung tubig. And then ang ginawa ng pastor, pinunuon niya yung baso. Ang sabi niya, sige ganito, mag-focus ka dun sa baso. And then umikot na ulit. Ang ginawa ng lalaki, dun siya nakatingin sa baso. Iniingatan niya. Hanggang sa naikot niya yung buong chapel, pagbalik niya, puno pa rin. Tinanong siya, ano ang natutunan mo dun sa lesson? Focus. Diba? Kapag tayo ay nakapokus sa Panginoon, hindi tayo manghihina. Diba? Hindi tayo panghihinaan. Pero kapag ang pundasyon ng ating pananampalataya ay dahil kay brother, dahil kay sister, dahil kay ganito, dahil sa mama ko, dahil sa papa ko, kapag ang pundasyon ng pananampalataya mo ay dahil sa tao, babagsak at babagsak yung pananampalataya. Kaya ang kailangan ng pundasyon ng pananampalataya natin ay walang iba kundi si Kristo. Tama ba? Doon tayo titingin sa Kanya upang hindi tayo ma-discourage sa magulong mundong ito. Diba? Okay. So, letter A, increase knowledge and spiritual intelligence. Diba? I-increase natin yung karunungan. Diba? Yung kakayanan natin upang tayo ay magtagumpay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Paano ba natin gagawin yan? Paano ba natin palalakasin yung ating spiritual na pananampalataya sa Diyos? Sabi doon sa number 1, kailangan mo is prayer. Sabi doon sa number 2,
Ang kailangan mo ay laging mag-focus doon sa biyaya na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. No? Upang ikaw ay manatili na masigasig sa paglilingkod mo sa Diyos, kailangan mong palakasin yung kaalaman mo pagdating sa pananampalataya. Diba? Yun yung kailangan natin. Kasi kung wala tayong alam, pagdating sa mga salita ng Diyos, babagsak at babagsak talaga yung pananampalataya. Kapag ang problema ay parang laging surprise para sa atin, hindi talaga tayo magpapatuloy. Kaya ang Bible ay isang bagay na kung saan parang mapa ito ng buhay natin, na pagdating mo sa lugar na ito, expect mo meron ka diyang pagsubok. Sino yung naglalaro ng snake and ladder? Sino marunong nun? Diba? Kapag katinignan mo yon, laging mayroong ups and down. Diba? May hagdan na pwede pag napunta ka doon, ups ka. Meron naman pag napunta ka doon, may ahas, bababa ka. Diba? So yung pananampalataya natin, kailangan hindi tayo nasa-surprise doon sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kasi ang Diyos, sa magitan ng kanyang mga salita, ay ipinakita na sa atin, ito yung kakaharapin natin. Diba? Ito yung mga haharapin natin sa hinaharap ng buhay natin. So hindi ka dapat na ma-surprise. Ay sasabihin mo, kapag dumating yung problema, Lord, bakit ganito? Hindi naman ako karapat dapat dito, bakit naranasan ko to? So yun yung sinasabi ko na minsan nasa-surprise ang isang tao dahil sa kakulangan ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Diba? Kaya tayo expect natin. Hindi na yan bago para sa ating mga mananampalataya. Simula pa lang ng pagtanggap natin sa ating Panginoon, meron tayong tinatawag na after baptism, what next? Diba? Yun yung pinag-aaralan natin. Pagkatapos mong mabaptize, talagang dadaan ka sa mga pagsubok sa ating buhay. Pero, ganun pa man, anumang pagsubok ang dumating sa buhay natin, lagi natin tatandaan, meron Diyos na laging tutulong sa iyo. Ano man yung pagsubok na. Number 1, decision making. Yan, especially in worship. So dito sa mga desisyon ng buhay natin, lagi nagtatalo yan kahit na tayo ay Kristiyano na. Ano ba yung pipiliin ko? Maglilingkod ako sa Diyos o gagawin ko itong bagay na? Diba? Number 2, sabi niya, decision making in fellowship o yung koinonia. No po? Na kung saan ang kaisipan natin ay lagi mong makita yung kapatid mo sa pananampalataya. Sino rito yung masaya na lagi niya kasama ang mga kapatid? Amen. Diba? Yung kagalakan natin na parang ayaw na nating maghiwa-hiwalay. Kapag ka naramdaman mo yung ganong uri ng pananampalataya sa Diyos, na kung saan pag nakita mo yung kapatid mo ay masaya ka, lalago ka spiritually. Diba? Magiging matatag ka sa yung pananampalataya. Kasi iisipin mo, hindi ka nag-iisa. Diba? Kasi kapag ka ang kaisipan mo ay lagi nandun ka sa, gusto ko mag-isa lang ako eh. Ayoko nang may mga kasama magulo. Kapag ka ganun, magiging mahina ka, kapatid. Ang kailangan mo is yung tulong ng mga kapatid sa pananampalataya. Sabi nga ng Ecclesiastes, 2 is better than 1. Diba? Sabi naman ng iba, the more the merrier. Tama din naman, di ba? So yun yung kailangan natin. Hindi tayo kailangan mag-isip na kailangan kaya ko itong sarili ko. Hindi ganun. Kailangan natin ang tulong ng bawat isa upang tayo manatiling na nakakabit sa Panginoon. Let us become genuine and sincere. Yan. Sa verse 10, ang sabi doon, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapayuntasan hanggang sa araw ni Kristo. Pag sinabing genuine, ano sa Tagalog yan? Puro. Di ba? Ano ba? Tunay. Di ba? So doon natin makikita, ang isang example dyan is yung ginto. Para malaman mo na ito ay purong ginto, ito ay dadaan sa apoy. Di ba? Upang dalisayan tayo, makita tayo, ang ibig sabihin sa pamagitan ng mga pagsubok natin sa buhay, makikita na ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos. Diba? Kaya huwag niyong
Huwag niyong panghinaan, mga kapatid, kung kayo man ay dumadanas ng pagsubok sa buhay. Isipin niyo lagi, hindi lang kayo ang nakakaranas nito. Ang Bible nagsasabi, yung pinagdaanan mo ngayon, napagdaanan niya ng mga nauna sa atin. Diba? Kung paano sila ay nagtagumpay, kapatid, magtatagumpay ka rin. Diba? Ang sabi ng Bible, si Elias ay isang tao na kagaya din ng atin. Sabi ng Bible, sinasabi niya doon, si Elias, di ba? Ano bang kwento ni Elias na natatandaan natin? Hindi niyo kilala si Elias? Si Elias. Yung nagtitinda ng taho. Nandito lang, di ba? Si Elias, mas kilala niyo siguro kasi sa English eh. Si Elijah. Ayan, si Elijah pala yun. Di ba? Si Elijah yung nag-prayer na ayun, na umulan. Kaya yung barko ni Noe, umangat. Ay, pero yan? Ay, hindi pala. Ayan. So, si Elias yung nanalangin na huwag umulan sa loob ng 40 days. Kala nyo laging 40 ha? Ayan, assignment dyan. No? Ilang taon? 3.5 years, di ba? So, doon natin makikita na so makita ni Elijah, yung inihahain sa Diyos, di ba? Kalaban niya yung mga propeta ni Baal, di ba? Na sinasabi na, manalangin kayo sa Diyos nyo. Baka magpababa na nga po, isusunugin yung hain, yung handog ninyo. Pero si Elijah, isang prayer lang, bumaba na agad yung apoy na mula sa Diyos. Diba? Yun yung si Elijah. Sabi ng Bible, si Elias daw ay isang tao na may pagkatao na katulad din natin. Ibig sabihin, kung si Elijah na lingkod ng Diyos ay nakagawa ng mga ganong bagay, same lang yun, tao rin yun na katulad mo. Ibig niyang sabihin ng Biblia, mga batid, kung siya ay nagtagumpay, dahil siya ay isang tao lang, tayo ay magtatagumpay. Dahil tayo ay tao din na nagtitiwala sa Diyos. Diba? Ang kailangan lang natin, manatili kang na kay Kristo, huwag mong panghinaan yung mga bagay na dumarating sa buhay natin. At bilang panghuli, nandiyan ko po kayo magsitayo at pakinggan natin ang sinasabi sa aklat ng 1 chapter 15 verse 5. Sabay-sabay natin basahin, mga kapatid. Ako ang puno ng bas, kayo ang sana ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo iwala sa akin, ay wala kayong magagawa. Sabi ng Diyos, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sana. Ang manatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Mga kapatid, kapag tayo ay sumuko sa pananampalataya natin sa Diyos, hindi natin kaya, mga kapatid. Magtiwala ka sa Panginoon at ang Panginoon ay kikilos sa buhay natin. Tayong lahat ay po at tayo ay manalangin. Doon natin yung ating puso, yung ating isip, habang kausapin natin ang ating Panginoon. Pagkakila namin Diyos na mapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli namin tinataas ang aming tingin sa iyo upang namanatili namin ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, pinapupurihan ka namin sa iyong mga kagilang-gilas na mga gawa. Sa mga himala na ginawa mo, sa mga unang lingkod, Panginoon, na aming nakilala. Sa mga himala na ginawa mo sa aming mga personal na mga buhay, Panginoon. Tunay na sa iyo ang pinakamataas na papuri, Panginoon, na rapat na pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Lord, sa oras na ito, salamat sa opportunity na binigay mo sa amin. Na kung saan kami ay binigyan mo ng pagkakataon na mapakinggan ang iyong mahalagang salita. Salamat sa iyo, Panginoon, sa lesson namin about connected. Na kami, dalangin namin na patuloy po kami bigyan ng kalakasan ng aming pananampalataya upang kami mag-rely sa iyo, Panginoon. Upang hindi kami mag-rely sa aming mga sariling kakayanan, kundi magtiwala kami na ikaw ay ang aming Diyos at ikaw ang kikilos sa aming mga buhay. Panginoon, salamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan po sa aming mga buhay.
Salamat sa iyo sa patuloy mong pagkilos sa amin. Salamat sa iyo sa patuloy mong paggamit sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kikilos pa habang patuloy mo kaming pinahihirap ng aming mga buhay. Lord, tulungan mo kami. Alam mo ang mga pagsubok ang aming kinaharap sa mundo. Tulungan mo kami sa lahat ng mga problema, Panginoon, na nangyayari sa aming mga buhay. Alam namin na ikaw lang ang nag-iisang solusyon, Panginoon. Alam namin na ikaw lang ang may kakayanan na mapagtagumpay ang lahat ng mga pagsubok sa aming mga buhay. Kaya't kami nagtitiwala sa iyo. Patuloy mo nawa kami sa mga. Patuloy mo dagdagan ang aming mga paniniwala sa iyo. Ang pagsaluhan sa iyo. Ikaw na po ang bahala sa amin. Pagtibayin mo kami ng Panginoon. Huwag mo kami hayaan, Panginoon, na kami ay maniwalay sa iyo habang kami maniwalay. Lord, mga po bahala na kumita sa amin. Lahat ng bagay nito, Panginoon, aming po ibigin sa iyo. Aming pinagpapasalamat sa iyo. Matapos na mga aming Jesus. Amen. God bless you.